Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, since there are some medical terms akong babanggitin dito sa video na ito, at kung mayroong ka ring idea sa mundo ng medical, correct me if I'm wrong na lang dito sa mga ipapaliwanag ko ngayon, okay? Well, kanina kasing umaga, ay noong nagtrending sa mundo ng internet ang patungkol dito sa pagkasakabilang buhay ni Jobit Baldivino, ay paniguradong ang karamihan sa mga articles at mga videos na inyong napanood patungkol kay Jobit, pare-parehong mga summary lamang ng balita na sumakabilang buhay na itong si Jobit. Pero upang malinawan naman kayo sa totoong nangyari dito kay Jobit, ganito kasi ang totoong nangyari sa kanya. Honestly mga kapopong, totoong una kong nalaman ang totoong nangyari dito kay Jobit ay noong mabasa ko ang post ng matalik niyang kaibigan na si Limuel Llanes, which is isa rin sa mga idol ko tulad ni Jobit. At dito ko na nga nabasa na ito palang si Jobit nakaranas ng hemorrhagic mild stroke. Anyway, ito pala yung isa sa mga videong pinakang favorite ko sa kanila na nag-viral rin sa internet noong kumanta sila ng She's Gone. Well, mabalik ulit tayo sa topic. Actually, base naman sa post na ito ay naging successful naman ang operation ni Jobit pero still under comatose pa rin siya. Pero kung pagbabasihan naman natin ang official statement na isinend sa dating handler ni Jobit na si Jerry Telan, ay dito ay malalaman natin sa mismong official statement na ito na last week pala recuperating itong si Jobit with hypertension maintenance medicines. O sa mas madaling paliwanag sa mas madaling kwento ay nagpapagaling pa lang itong si Jobit sa kanyang high blood pressure. Subalit yun nga lang, naimbitahan naman itong si Jobit ng kanyang kaibigan sa Batangas. Which is syempre ano pa ba ang i-expect nyong i-request sa mga taong nanonood o nakakita sa kanya doon sa lugar, kundi syempre pakantahin siya kahit ilang kanta lang. Pero uulitin ko mga kapopong ito kasi yung mga panahon na nagpapagaling pa lang itong si Jobit dahil mayroon nga siyang high blood pressure. Pero yun nga lang, at upang mapasaya rin ang mga taong nandoon sa lugar ay posibleng hindi na nakatanggi itong si Jobit, or maybe siya na rin mismo ang nagkusa na kumanta ng ilang kanta doon. At doon naman sa pangatlong kantang kinanta ni Jobit dito na napansin ng mga tao doon na nahihirapan na itong si Jobit huminga. At dito nga ay pagkalipas naman ng isang oras ay dito na napansin ng mga tao na nag-iba na ang itsura ni Jobit at tumutulo na ang laway nito, na dito pa lang sa inyong mga nalaman ay for sure napapasok rin sa inyong mga isipan na stroke nga ang nangyari kay Jobit. Well, para pala kasi sa mga hindi nakakaalam ay ang isa kasi sa mga signs o mga senyales na kapag ang isang tao nai-stroke ay ang kalahating parte ng mukha ng isang tao nagdadrop, or in short, yung kalahating mukha ng isang tao ay parang hindi nagfa-function into normal way o nagkakaroon ng deformation. At dito ay kumpirmado nga na noong ang dinala sa hospital at noong CT scan itong si Jobit ay dito ay nakita na mayroon ngang blood clot sa kanyang utak, na gaya nga ulit ng sinabi ko sa inyo kanina na sabihin man natin na nakapag-undergo man ng operation itong si Jobit at nahigop man yung namuo sa kanyang utak, pero still under comatose pa rin itong si Jobit nitong mga panahon na ito. Na remember mga kapopong brain kasi ng isang tao ang pinag-uusapan natin dito at hindi ibang parte ng katawan, na alam nyo naman siguro na kapag mayroon lang isang ugat minsan ang mahintuan ng blood flow dahil lang nga sa pagbabara ay totoong naaapektuhan talaga nito ang buong pangangatawan ng isang tao, since ang brain ang nag-uutos ng iba't ibang function ng human body. Pero maiba tayo saglit mga kapopong well, halos 2 days na kasi ang nakakaraan, at kung pagbabasihan natin itong post ng PEP ay dito ay mababasa natin dito sa post na ito na ayon daw kay Camille hindi daw totoo ang mga post sa mga social media na itong si Jobit ay nag-collapse sa isang party. Subalit kung pagbabasihan naman natin itong recent post ni Camille ay dito natin mararamdaman na mayroon talaga siyang galit sa ilang nagbabalita ng kung ano-ano kay Jobit 3 days ago. Yes mga kapopong, dahil mayroon kasing mga tao sa iba't ibang mga social media na tipong ang way ng kanilang pagbabalita yung tipong pagbabalita na parang sumakabilang buhay agad itong si Jobit 3 days ago. Na ang tanong naman ngayon ay masisisi nyo ba itong si Camille kung magalit siya ng ganito? Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito.
While totoong medyo nakakalungkot talaga itong nangyari kay Jobit. Most especially medyo bata pa talaga ito na ang hindi naman natin akalain na kung sa musika siya nakilala na maraming tao ay sa musika rin pala magtatapos ang kanyang buhay. Pero gaya naman ng ilang singer dito sa Pilipinas ay still tatatak pa rin sa isipan ng mga Filipino kung gaano pinahalagahan ni Jobit ang musikang Pilipino sa kabila ng iba't ibang international artist na nagsilipa na ngayon na iniidolo rin ng maraming mga Filipino. Pero ang isa naman sa mga aral na hindi talaga malilimutan ng mga tao dito kay Jobit ay kung papaano niya ipinakita sa mundo na totoong maaabot mo talaga ang iyong pangarap kung marunong ka lang talaga magpursige sa buhay, which is tulad na nga ng ginawa ni Jobit. At ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay ano nga ba ang pinakang-favorite mong kanta ni Jobit at ano pala ang hindi mo malilimutan dito sa singer na ito? Well, okay lang bang i-comment mo yun sa baba?